design. Okay, so that we will end on the 19, no? Mag-i-end tayo sa April 19. Okay? Wala nang holiday dito eh. 9, holiday to palang 9, 9, right? Worst come to worst, gamitin natin itong 9, no? Mag-ano tayo kung ano, kaso nga lang holiday to eh. Legal holiday to, baka maano tayo rito. Kung special holiday lang sana, walang problema. Illegal holiday to, medyo ano tayo rito. Okay, so again class, I hope that andito na si Sir. So if you have question class, pag magtatanong si Sir ng question, you can raise your question ha. Pwede kayong magtanong ha, Jandel. Yes po, sir. You can ask question ha. Pag nag-ask si Sir ng any question, you can ask question, no? For clarification lang ha, for clarification. Okay class, so I think si Sir is already ready. So for what you call this, pre-stress, saka yung isang topic na naiwanan. I forgot the name of the topic, no? So, but naka-ano to sa pre-stress, naka-assign to sa pre-stress. Yung lang nakalimutan ni ano yung isang topic na I don't know kung very important yon. Pero I do believe na mas important tong pre-stress. Okay? So with that, I think that you are already more than 70 in the group, in the link. So, sir, good morning, sir. So I hope na ma-orient kayong mabuti. Jandel, pag may magtatanong siya ng ano, you can ask question, ha, Jandel? Yung mga gustong pag face-to-face, ano, talo ang face-to-face, panalo ang online. Okay? So I will talk, Jandel, we'll talk to Dinamaya regarding the, ano, kasi I will also address the concern na tama nga naman, it's a valid reason because of the increasing ng prices ng prime commodity. So in one way or another, we can help also your parents, no? Para kasi siyempre malaking gastos din yung Sunday. Yung Sunday, instead na gagamitin nyo na bukas, malaking ano sa kanila yon, no? Sa inyo, manghihingi lang kayo. Pero sa magulang natin, sa magulang nyo, magulang din ako, may mararamdaman din namin yon na instead of doing it, using our budget for tomorrow, maano pa ngayon. So, I will discuss it kay Dinamaya by tomorrow. Later, class, good morning and hope you will enjoy the day with pre-stress concrete. Thank you. Hello, sir. Pwede, sir. Good morning. Merong video recording itong lesson natin. Kasi nung nakaraan, sira laptop ko kaya ngayon lang naayos itong And the very first lesson ng pre-stress concrete is about combined stresses. Ito yung parang inahabol nyo rin na topic sa reinforced concrete design. Itong combined with the bending moment. So acentrically loaded reinforced concrete. Sakto lang rin no, yung concept within the combined stresses, similar doon sa concept na nabitin ninyo. And kaya may nakasulat na ganito, you recently experienced itong saw mechanics combined stresses na kung may external load or pwede ring unbalanced loading na nakalagay dyan sa ground surface, kuha ka ng element representative of the soil. So panigurado sa topic mo na geostatic stress or subsurface stress, nakakaranas ng vertical stress itong element. So ibig sabihin, ayun ay tumatanggap ng normal stress. Na-assume natin na nagpapass through ito sa centroid ng cross-sectional area dito sa tuktok. And dahil sa confinement ng soil sa gilid, merong lateral earth pressure or itong horizontal direction of stress. O edi yun, merong biaxial stresses na yan dahil dun sa dalawang direction.
And dahil naman din sa pagkakasulat ko nga netong unbalanced loading na to, panigurado, makakaranas itong soil mo ng shear. So ito, merong ganyang direction na shear, pababa sa kanan, pataas sa kaliwa. At dahil hindi pwedeng dynamic or gumagalaw yung element na yan, may pambalanse na moment na counter clockwise naman. Clockwise kasi yung left-right planes. So yun. Ayan yung experience ninyo na may combined stresses. Sa hydraulics din. Sa hydraulics, baka hindi mo lang namalayan. Ikaw ay nagsagot ng analysis ng gravity dam. At inalam mo ang location ng vertical reaction. So galing sa neutral axis, nagkaroon ng eccentricity itong vertical reaction mo. Kaya nung nag-analyze ka niyan, say, parang nagre-represent ako ng, parang sa poster rin. Pag nasa subject ka na timber design, reinforced concrete at saka steel. Kung ito ang iyong P, ito ang neutral axis. Ang kapal na ito. Neutral axis, ito ay sinusolve ng magkahiwalay na analysis na pure axial, and then, yan, ito yung pure axial, then, kinukombohan mo ng pure bending. Pure axial and pure bending, kung saan itong bending moment na ito ay equal sa force times the eccentricity. Ayan. So, tungkol sa lupa ang ini-evaluate mo dito. Pero parehong normal stress, yun nga lang, inugot sa pure, bending yung impact na isa na bearing pressure sa hydraulics yan. And yun nga, sa MDB mo, dami mo mga formula lang natutunan sa mechanics of deformable bodies. Nariyan yung pag-apply sa material natin concentric ng puwersa. The axial or normal stress. Or sometimes you call it average normal. Ang formula nito ay N over A, or depende sa teacher mo. Minsan gusto nila ng symbol na capital letter P. And yung actual normal na typical sa mga truss member na tinatackle sa iyo, pwede naman ding ma-highlight yung contact surfaces. Kaya nagkakaroon ng twist yan minsan yung actual normal stress or average normal na patungkol naman sa bearing. Ginagawa lang natin letter B. Yan, sigma B, PB over area B. Kung MDB kasi pag sa steel, letter P yan eh. Letter P ang gamit natin na symbol. Tapos nariyan yung direct shear stress natin. Direct shear stress. Ito yung paulit-ulit na tinuturo sa'yo pinakauna sa MDB na meron kang rivet or bolt. Direct shear stress. At ang formula natin dyan ay V over A, kung saan ang resisting cross-sectional area dito sa force na parallel. Kung kanina, perpendicular to the resisting cross-sectional area, itong iyong member dun sa puwersa, ito naman, ang lumalaban na cross-sectional area ay nakaparallel dun sa direction of force. So direct shear, tau is equal to V over A. And depende sa material, depende sa shape ng lumalaban dyan. And sumunod na pinag-aralan mo ay etong torsional shearing stress naman. Torsional shearing stress. Na kung saan sa MDB, puro ganito pinag-aralan ninyo. May applied twisting moment. Sa mga shafts. At ang formula mo ay itong
Trojan. Yun yung mnemonics ko Trojan. 0/J. Dati, nung college ako, syempre memorize ko yung may substitution na ng polar moment of inertia at saka yung extreme fiber distance na yung pinakamalayo sa center ng shaft, which is the radius. So yun, 16T/πdq. Pero maganda na, ito lang ang alam mo sa torsional shear. And then, kung ang member mo naman ay masubject sa transverse loading, ibig sabihin, merong sabay na bending moment at hindi lang shear. Ang tawag natin sa ganong klase ng shear ay transverse, sometimes called horizontal shear stress. Horizontal shear stress. At ang formula nito ay dq/it. Ang gamit ba ng teacher mo? Kung fan ni Hibeler ang teacher mo, baka ang symbol na ginamit sa iyo ay letter T. Pero kung user lang ni say Ferdinand Singer, ako rin naman ang ginagamit ko ay letter B. So yan. Yung actual or normal stress na ang distribution, say meron kang compressive stress, meron kang ganyang cross-sectional area. So uniform ang distribution yan sa resisting cross-sectional area. Kapareho rin sa bearing, no, kung compressive stress. Sa direct shear stress naman, kung magdodrawing rin ako ng cross-sectional area na lumalaban sa shearing, edi yung intensity, kumbaga yung pagkakagasgas. Kung pagkakagasgas, yung intensity ng pagkakagasgas dito ay kapareho lang sa kahit saang part, ay ang average direct shear stress na yan. Pero ang torsional shear, nababago-bago ang intensity nito. Hindi yan uniform. Pinakamataas nga, kung dodrawingan natin ang intensity ng pagkakagasgas, ganito yung nasa pinakadulo yung pinakamataas. Kaya nga may gumagamit ng hollow shaft. May gumagamit ng hollow shaft kasi parang halos walang kwenta yung nasa loob sa resistance ng shearing. And total nakakaranas ng mga matitinding shearing stress yung upper layer. So yun. Andun yung pinakamataas. And sa transverse, kakaiba rin to parang sa torsional shearing stress na kung i-drawing ko rin yung distribution. Ayan, nakakaranas ito ng pinakamatindi sa gitna. And then hanggang sa maging 0, yung pinaka dulo-dulo. Mga extreme fibers. And of course, itong gagamitin natin ng maraming beses, hindi ko lang naisulat agad. Itong flexure or bending stress. Flexural or bending stress. Na may formula na sigma is equal to dahil nagamit ko ng letter B for bearing, ang ginagamit kong symbol ay sigma F para sa flexure. Kung gusto mong mag-determine ng extreme fiber or the maximum normal stress happening sa mga beams natin na subjected sa pure bending, MC/I, though kagaya ng paglagay ko ng rho na symbol dito, kagaya ng paggamit ko ng rho dyan na hindi naman laging radius ng shaft ang ginagamit dyan. Pwede namang mag-identify ka lang rin ng element kahit saang part. My/I. So the bending moment carried by the section and then itong extreme fiber distance or any level measured from the neutral axis. Ang neutral axis ang magde-determine ng mga dinaranas na tension compression. Say, nakaranas ng positive bending moment ang iyong material. Positive bending moment, ibig sabihin, ang nararanasan na stress dito sa ibabaw ay compression. Dinaranas dyan sa ibabaw. Positive bending moment. And then, itong dinaranas dito sa ilalim ay tension. At kung dodrawingan ko nga ito ng stress diagram, makakakita ka ng dalawang triangular prism. Triangular prism. 0 yung nagaganap sa neutral axis. Maximum intensity itong extreme fibers.
maximum intensity, compressive stress. So yun, itong MC over I. And kung balance ito, pagkapareho ng intensity ito. So yun. Ayan ang mga formula. And sa combined stresses, nasa module mo, hindi natin madadawit yung combination ng direct shear sa torsional shear kasi nasa steel design yun. So ito ay preparatory para sa nararanasan ng mga pre-stress concrete. Bago tayo dumako dun sa pre-stress concrete proper, dapat bihasa ka muna nga dito sa combined stresses upang sa gayon, edi hindi na mabigat sa iyo yung paglagay-lagay ng mga numero when doing the combined flexure axial formula. So, speaking of combined axial and bending, natutunan mo nga nung nag-hydraulics ka pa lamang or kung may timber kayo, tapos combined, na pinagsasama itong dalawang ito. Ito at saka ito, kasi same nature yan. Ang kakaiba nga lang sa bending stress, uniformly varying siya from the neutral axis. Tapos ito, ay napagsasama rin. Napagsasama yung dalawang yan. Ito pala, P rho over J at saka tau V over A. Pero ito kasi, kaya naman ito nabuhay, dahil nga sa bending moment. Kaya ito nabuhay. Itong gantong klase ng shear stress. Kumbaga kung kukuha kasi ako ng representative element, kukuha ko ng representative element dyan sa material natin. So, merong shear stress na nararanasan dito sa mukha, sa harap, and babalansin yan sa likod. And kaya naman din siya tinawag na horizontal shear stress. Merong resistance na magaganap dyan sa top and the bottom plane of the representative material element. Kaya nga pag pinapaliwanag itong horizontal shear stress, ginagamit yung explanation ng glued plank of wood. Na kung glued yung mga plank of wood, so malakas sa shear resistance dun sa glued joint, dapat na maging malakas. Kasi kung pinatong-patong mo lang yon, magsisihiwalayan yung mga member na yon. Magpa-fail siya dyan sa shear stress na yan. Kasi hindi single entity yung pagkaka-interpret doon sa material. Okay, and with that introduction, konting recapping ng mga natutunan mo na formula sa mechanics of deformable bodies. Halina't isa lang natin yung mga kaalaman mo na yan. Okay, so we have here a cantilever beam, looks like a cantilever beam. Cross-section of the beam shown in the figure is 50 millimeter width or wide by 200 millimeter deep. Ito yung cross-section ng member. Kunin ko nga ito for given and illustration. For the given and illustration, and according to the problem, ito ay merong width na 50 at may depth na 200. And then, merong element A. So, kumbaga, nag-specify ng point dun sa material. Under investigation, yung element na yan, point A is 50 mm above the center of the beam. A load of 100 kilonewtons naka-incline dito acts at the centroid of the cross-section. Include the shearing stress caused by the applied load. Okay? And kahit naman hindi sabihin ang tungkol dito, yung include the shearing stress, di ko ma-recall kung ito ay nabunot na sa board exam, pero yung database dati ni Angel Lazaro na examiner ng civil engineering, kasama to sa nakaabang na mabunot. Kasi na-reformat ni Ma'am Praxedes Bernardo yung mga test papers, mga questionnaires sa PRC. So yun, mga 2010, year 2010,
Parang gumagamit pa si Ma'am Praxedes ng old database para lang sa maraming tanong. And then ngayon, fully reformatted, sa kanya na lahat ng mga questions na ibinibigay ng PRC sa board exam ng CE. And ayun, ito, kasama to sa kung nabunot man to or hindi pa, ayan. And ito ay hindi niya kailangang sabihin. Bakit? Kasi ito ay cantilever beam. May transverse load, concentrated force. Ibig sabihin, subjected sa bending ito. And dahil dun sa puwersa ng component nito, vertically, siguradong daranas itong section na to ng shearing stress. So yun. So mga tinatanong ay, number 1, which of the following most nearly gives the normal stress? Baka mabiktima ka rito, masyado kang nawili dun sa formula na isinulat ko kanina. Sigma is equal to normal force over the area. May mga nagsasagot nito, solution number 1. Mga tinatanong, ilista nga natin yung mga hinahanap. Number 1, what is the normal stress developing sa A? Ang ginamit na term ay normal. Pero hindi dahil sinabi ang salitang normal, baka isipin mo, ayun agad yung average normal stress. Tandaan mo, magkapareho ng nature ng stress and direction. Tingnan mo itong flexural stress. Kung ito ang resisting cross-sectional area, at dahil dun sa application ng bending moment, napipipi yung mga bandang nasa ibabaw ng neutral axis at nababanat naman yung mga nasa ilalim ng neutral axis. Tingnan mo, yung arrow na dinrawing ko rito, perpendicular siya sa cross-sectional area. Kapareho ng normal explanation natin dito, na perpendicular sa cross-sectional area. So magkapareho ng direction ng stress nila. So kung nakakaranas ng ganun yung material mo, dapat ma-translate yung dalawang klaseng stress na yun. And pangalawa is tau A. And pangatlo, ano daw ang direction of the principal stress at A? Minsan, pinapangalanan lang natin yan ng alpha. Pero depende na naman sa kung ano ang dinesignate ng teacher mo dati. Kung nagteta siya, ako ang ginagamit ko ay alpha, the principal angle. So meaning, mula doon sa mga planes na nararanasan netong yung material element mo, kung magdodrawing ako ng cubical element. Kung magdodrawing ako ng cubical element dito, ayan yung nire-represent na experience na iba't ibang stresses, no? O nararanasan ng material element A. So kung dahil sa cantilever beam ito, at above the neutral axis, may kutob na tayo na dumaranas ito ng tension dahil dun sa bending. And dahil dito sa actual force, di ba nagpapass through the centroid, sigurado meron na tong the average normal component na pure axial. And speaking of component, for our solution, for our solution, we do solution number 1, the superposition method. At gagawin ko nga na by components ang approach. By components. So pag nagkat ako ng section dito, sa tatamaan niyang A na yan, depende sa iyo kung anong gusto mong piliing direction ng cutting section, kung left of the section or right of the section. Pero dahil tinatamad ka ng mag-consider ng left of the section dahil magsosolve ka pa dyan ng support reaction, may fixed support kasi dun sa left side eh. Maganda nga naman na i-consider mo ang right of the section. So sa cutting section na yan, aasikasuhin ko yung pure axial, which is tension.
And sa pagkakaputol ng biga na yan, slides ko doon sa section 1. Consider section 1.1. Ang kita sa camera ay itong horizontal component. Ito kasi yung horizontal and the vertical component. Ito, yung 30 degrees is measured from the vertical axis. Ay, masyadong malaki. Ito ang iyong 100 kilonewton sine 30 degrees. Ito naman ang iyong 100 cosine 30 degrees. So dahil dito sa px or dahil dito sa horizontal component na 100 kilonewton sine 30 degrees na equal sa 50 kilonewtons yan, Sine 30 is 0.5. Sine 30, edi 50 kilonewtons yung horizontal component na yan. Edi may ma-activate. Di ba kapag naghiwa-hiwa ka, may ma-activate na actual force dito. Ano bang, kung funny-hibilar ang teacher mo, i-denote ito ng N sub A. Ako rin, preferred ko rin mag-denote ng ganyan. N sub A. And from the summation of forces along horizontal, kahit hindi mo na nga isulat, obvious naman, ng NA ay equal sa 50 kilonewtons. At yan ay subjected sa tension. Ayan, magsasagot ka na ng, may nagtataka, bakit daw bakit yung NA mo? Eh di ba above neutral axis yan? Above neutral axis, 50 millimeters. Hindi naman yan sa gitna. Ano ka ba? Ito ay uniformly distributed kasi pinatama itong concentrated force na 50 kilonewton sa gitna. O di, kahit saan banda, nararanasan yung sigma na isosolve natin dahil uniform. So, yun, pinangalanan ko lang ng letter A kasi ayan yung nasa cutting section natin. I to solve for the sigma A. So, dahil tension ito positive, NA over the cross-sectional area, dyan sa A na yan, this is equal to 50 times 10 raised to 3 newtons, kilonewtons yan kaya times 10 raised to 3 divided by the area of the beam, the 50 times 200 is square millimeter. Ang sagot dito ay (50 times 10 raised to 3 divided by 50 times 200. Ito ay positive 5 megapascal. Newton per mm squared means 5 megapascal. And then, asikasuhin naman natin ang pure bending. Dahil sa pababang component ang ating 100 kilonewton concentrated force, daranas itong biga mo ng bending moment. Transverse loading yun So yun, lagi ko naman dito yung 100 kilonewtons cosine 30 degrees. At ito ay nagkakahalagang 900 cos 30. Ito decimal places ko lang. 86.6 kilonewtons. Dahil dyan, yun, kitang-kita naman natin na ayan ay may epektong nagpapalungkot sa biga mo. May bending moment dito sa
part ng A, pwede ko namang ibigay yung pangalan ng moment doon kay letter A. Kasi ay ipaparanas naman yan sa point element natin eh, na 50 mm kapag ginamit ko na yung formula ng bending stress. And from there, though pag nag-sketch ka, maaari mo namang i-drawing na ang lahat. Di ba minsan kapag nagpapakita ka ng nararanasan ng cross-section, inilalagay mo na ng kompleto yung experience ng material. Pag nag-cutting section ka, no, may normal ano ka dyan, normal force, tapos pinapakita mo na rin yung shearing, pinapakita mo na yung bending moment, ayan, yung M. Pero yung totoong mangyayari pala ay pag ganito. So, kung non-coplanar force system yan, 3 piraso lang kasi nakikita sa view na ito, madadagdagan pa yan ng 3 internal load. Kung non-coplanar force system yan, kung 3-dimensional. Ito kasi ay para kang merong force along Y. Meron kang force along Y. Tapos ito ay force along X. Yung force along Z, hindi na siya available sa problem na ito. Kasi naka-coplanar force system lang itong beam na to. And yung bending moment naman about Y. Ito kasi M na to, kung letter Z yung patungo sa axis natin. Moment about Z yan. Kung ganito ang 3-dimensional axis natin, Y, X, saka Z patungo sa perpendicular dito sa screen. Okay? So, bending about Z. Yung M. Pero, sinisimplify lang natin yan. Kaya pag nasa beam ka, shear and moment lang. Hindi na hina-highlight yung shear force along Y-axis. And hindi na rin hina-highlight yung bending moment about the Z. Kasi wala naman ng ibang nag-exist na bending moment dun sa coplanar force system, mga beam problems natin. And so, kung pure bending yan, sum ka ng moment, meron tayo rito. Moment arm, 500 millimeters. Ito ay 0.5 meter. To solve for the moment sa A, sum lang tayo ng moment. Di ba I'm doing the beam-oriented. Approach of getting directly at the moment. And kasi di ba meron tayong joint-oriented na pag hiniwa-hiwa, sinusunod mo na naman yung tinuro ng teacher mo sa statics of rigid bodies na magsasum ka ng moment at isusulat mo ang lahat ng sign. Pero ang kagandahan sa beam-oriented, nalalaman mo agad ang nature ng bending. Tingnan mo, papatunayan natin na mag-negative bending moment ang sagot dito. Sa beam-oriented, titingnan mo yung epekto ng load. Yung 86.6 kilonewtons ay obviously magpapalungkot sa biga mo. Hindi dahil clockwise direction siya ng right of the section. Pero kung i-memorize mo yun, pwede rin naman, kaso ang hassle nun parang mauntog lang ulo mo. Hindi mo na maalala yung tungkol sa, pag nag-right of the section ako ay clockwise, negative yun. Pag nag-counterclockwise, positive yun. Tapos pag nag-left of the section ako, pag nag-clockwise, positive. Pag nag-counterclockwise, negative. Magkabaliktad. Pero kung ang iyong sistema ng pag-sum ng moment ay beam-oriented na, eto, pinapalungkot na itong puwersa na to, itong biga na to, negative na agad yun, 86.6 times 0.5 meter. Ang internal load bending moment, 86.6 times 0.5, we get a value of negative 43.3 kilonewton meter. Or expressed in Newton mm, ito ay negative 43.3 times 10 raised to 6 Newton millimeter. Kasi pareho mong i-multiply yan sa 1,000. Yung kilonewton at paano maging Newton. And yung meter paano maging millimeter. So with that,
makakapagsagot na tayo ng flexural stress. Diba ano siya? Edi nalaman mo. Ay, negative bending moment siya. Ibig sabihin, hinahati ni neutral axis yung mga nakakaranas ng tension saka compression. Ganyan ang negative bending moment. So meaning, ang material element A na nasa ibabaw ng neutral axis ay dumaranas ng tension. So, sigma F, flexural stress, sub A, hindi ako gagamit ng MC over I formula kasi ito ay exact location somewhere in the middle between the neutral axis and the extreme fiber. So MYA divided by the moment of inertia. So convert ko na sa Newton mm, this is 43.3 times 10 raised to 6 Newton millimeter. And ang layo ng material element from the neutral axis is 50 millimeters. So ilalagay mo dito yung 50 mm divided by the moment of inertia na the central moment of inertia na itong rectangular section. 50 times 200 cube over 12. Pwede naman kayong gumamit ng derived formula na, di ba sabi ng teacher mo sa rectangular, kung nagmamadali ka may lakad, speaking of 6m, di ba ganyan? M over D over 2 over BD cube over 12. Hindi mo palang pwedeng gamitin ito. 6m over BD squared. Hindi mo pwedeng gamitin pala itong formulang ito kasi applicable lang yan sa extreme ano lang to, for extreme fiber. Extreme fibers, outermost compression and tension. Kaya dapat talaga My over I ang gagamitin mong formula. So, sagutin na natin ang value netong flexural stress na ito. .3 Teka nga, harangan ng calculator. 43.3 times 10 raised to 6 times 50 divided by 50 times 200 cube over 12. Ang sagot ay 64.95. And anong klaseng nature of stress? Positive ba to or negative? Dahil ang element A ay nasa ibabaw ng neutral axis at negative bending moment ang iyong beam, ibig sabihin, tension ang nararanasan ng nasa A. So positive. May sign convention tayo na ginagamit pag nasa Santa Materials ka. So sa Geotech, parang ang tinuro ng teacher ninyo, compression ay positive para lang daw sa mas klarong presentation ng Mohr circle kapag gumagamit ang Mohr circle as convenient analysis. And speaking of Mohr circle, mamaya magaganon tayo. 64.95 megapascal. Ito na ba ang tamang sagot? Pansinin nyo, hindi ko pa binabox. Hindi ko pa binabox. And sa superposition process, tinuturo ko itong superposition na nagdo-drawing ng stress kasi baka mamaya banatan kayo ng examiner niya sa board exam na may stress diagram din. So kumbaga, anong nangyari? Meron tayong rectangular beam. Yung rectangular beam mo, dumanas nga naman ng
ng concentrated force. O, iti-3D ko pa yan Ito yung 50 kilonewtons. Ito yung 86.6. May pinapa-evaluate sa'yo rito. May pinapa-evaluate sa'yo rito na stress. At yung stress na yun ay nasa ibabaw ng neutral axis. Ito yung material element na yun. Ayan yung material element na yan. Na ang pangalan ay letter A. So, ang pure axial mo, ganito ang stress distribution dun sa rectangular section na yan sa may kulay pink. Ito yung intensity na ano yun? 5 megapascal. Naka-tension, so may dinodrawing ako rito na nasa kanan, pahatak. Nandito yung material element A. And then, dadagdagan ng uniformly varying. Diba linearly related ang stress dun sa distance ng neutral axis? So ito, pag dinrawing natin ang stress diagram, nandito sa ibabaw. Kami nagdodrawing nito na nasa isang side lang lahat, tapos binabago na lang. Pero kasi gusto ko lang i-highlight na same lang ang slope ng linya ng drawing ng stress diagram na yan. Ito yung neutral axis nga sa gitna. Ito yung high intensity extreme fiber na hindi natin sinod kasi hindi naman tinatanong. Narito yung element A. Narito yung magnitude na 64.95. So dahil tensile effect, negative bending moment, palayo ito. O, pakanan yung arrow nito. Tapos ito pakaliwa. Dami nag-i-illustrate niya na pinagsasama na lang sa isang side yung. Pinagsasama sa isang side, eto. May nagdo-drawing nito na pinagsasama sa isang side, like this. Yung sketch na. Pero yun nga, gusto kong i-highlight na constant lang ang slope ng drawing nito. 64.95. And by superposition, so pure bending ito. Pure flexure. So to solve for the resultant normal stress, kahit wala, tira mo, wala yung salitang resultant doon sa module or sa main question. Parang intentional din na gumamit lang siya ng salitang normal stress para lituhin ka at para isipin mo na force over area lang ang gagamitin mo, which is misleading ang ganong term. Sa intentional 'yon. Ginawa na lang na normal stress pero resultant ang tinutukoy. So tension itong 5 megapascal and i-add itong tension din na 64.95. Ang sagot ay tensile 69.95 megapascal. Pwedeng mag-create ng pamanggulong multiple choice ganito sa exam ninyo kung saan may positive and negative pa sa ibang mga options. Or mag-a-appear din panigurado yung 5 megapascal. Hindi ko na nga nilagay sa multiple choice yung 5 megapascal.
At wala na ring pamanggulo na positive and negative. Pero pwedeng gawin yun ni Ma'am Praxedes Bernardo. Minsan gawain niya nga yung maglagay ng tricky option. Eh ano ang solution number 2 niyan? Parang okay naman na to. Naiintindihan namin yung variation ng stress. Ano ang solution number 2? Ang solution number 2 ay paggamit ng derived formula. Derived formula. Pero dahil pwede pang may makisawsaw na isang klase ng bending moment na mag-contribute din sa normal stress, do kapag pag single direction lang ng moment, yung moment about z, ang ginagamit mo lang ng formula ay typically ay ito. Sigma is equal to positive negative addressing the tension compression, normal force over the area, and then plus minus the my over I. My over I. Pero, para sa mga non-coplanar force system, kung saan ang iyong section ay makakaranas ng kompletong moment, direction. Ito yung along x. Ito yung along z. For the axis, the z. Tapos ito yung vertical axis, y. And merong moment dito sa... Ito class, sa iba talaga to. Torque yan. Twisting moment yan. Pero dahil yung axis ng... yung bending moment kasi natin, yung axis of rotation yan, ay kaparallel sa resisting cross-sectional area. So ito yung mz mo. At ito naman yung my mo. Parang bending moment ang tawag natin dyan. Itong mx, torque kasi yan, or twisting moment. Ano mangyayari dito sa sa formula mo? Addressing the other direction moment, ang formula na ginagamit natin ay pang biaxial bending na. Walang triaxial bending kasi hindi naman bending moment yung nature na twisting moment eh. So sigma is equal to positive negative normal force over the area. Tapos itong moment about z. Moment about z, gumagamit ng y distance sa kabilang axis direction para sa paglocate ng point. At ang ginagamit natin ay moment of inertia about the z. And then may positive negative din to. Bakit may positive negative? Kasi nga, i-check mo yung tensile or compressive effect ng moment. So ito naman ay my, gagamitin mo yung z distance and moment of inertia about y-axis naman ang gamit. So, dahil wala naman tayong bending about y, paalisin muna natin yung dulong term. And this is it. Diretso mo nang isusulat. Sigma is equal to, kunin mo yung actual force carried by, actual force, ayan, the concentrated force that passes through the centroid, the 50 kilonewtons, or pwede mo nang diretsohin. We got positive 100 times 10 raised to 3 sine 30 degrees divided by the cross-sectional area 50 times 200. And then, yung moment, di ba tensile effect yung stress. 43.3 times 10 raised to 6 times y, 50 above the neutral axis divided by 50 times 200 cube over 12. Normal stress at A is equal to, ang sagot din yan, kahit di ko na-computin, 69.95 megapascal. Kinumpute natin yan na maghihiwalay kanina eh. E di automatic na yan. 69.95. Ready ko rin kayo dun sa stress diagram na alam mo naman si Ma'am Praxedes Bernardo, kung nababalitaan nyo ang kanyang mga gestures sa board exam, may interview pa nga siya minsan
Sabi niya, ibinibigay niya daw lahat. Which is totoo naman. I recalled merong Mars Circle problem na isinubo niya na ng lahat sa examinees. Nakaprepare na ang Mars Circle na kahit dapat ang binigay niya um, hindi pa dapat ready-made. So masyadong ano nga yun. Masyadong madali. Next question. Next question is the horizontal shearing stress. Horizontal shearing stress. Kanina nung nag-drawing ako para sa horizontal sa rectangular section. Para sa rectangular section, varying ang horizontal shearing stress. Pinakamataas na nararanasan ng shearing stress ay sa gitna. Tapos paliit ng paliit yan. Paliit ng paliit hanggang sa maging tuldok sa dulo. Ayan. Na may mga drawing kang nakikita na perpendicular to the cross-sectional area. Actually, ano lang yun naman yun. Pagpapakita lang ng magnitude. Pero pag nilagyan nyo ng arrow yun, may nag-drawing ng ganito. Wait lang. Wala yung pointer ko. May nag-drawing ng ganito na shear stress diagram. Ayan, yung intensity na parabolic kasi yung magiging yung illustration nito eh. Tapos nilagyan ng arrow. Hindi tamang lagyan ng arrow yun. Pag nakakita kayo ng sketch ng ganon, ano lang yun, comparison lang ng magnitude na kung paano matindi ang pagkakagasgas. So yun nga, nandito yung neutral axis natin. Tapos yung material element A. Material element A. Ang tinatanong sa puntong ito, ano yung shear stress naman developing doon sa material element na yan? So babalik ulit tayo doon sa section. Consider section 1.1. Consider section 1.1. Balik tayo doon. Kanina ginawa na to eh. O, edi ito siya. Sa section 1.1, kita sa camera itong load. Kita sa camera itong load na nagkakahalagang 86.6 kilonewtons. And ang shear load mo ay, ang color coding ko nga, green. Ang shear load mo ay pataas. Importante ba para kay sa problem na to ang pag-identify kung anong shear force siya? Kasi di ba may positive shear and negative shear tayo? Ang paliwanag ng teacher mo sa MDB na positive shear, kung sa segment selected para dun sa pag-determine ng shear force, making the segment rotate clockwise, ibig sabihin positive shear siya. Making the segment rotate clockwise, positive shear. Parang itong sa simple beam mo na, ganyan no? Simple beam mo. O, ang drawing dyan ay positive shear diagram. Gaganyan yan. Kasi dominante itong support reaction. And pag naghiwa ka nga naman ng beam, kung malaki nga yung yung panel, shear sa panel na pinutol mo, edi magiging downward direction yun. So yung segment na napili, ayun, nag-create siya ng clockwise moment. Positive shear daw yun. O sabi nga, ang turo sa'yo, pag nag-ano ka daw, pag nag-left of the section ka, ang V mo, VL, siya na mismo yung shear, VL is equal to summation of forces vertical. Pag nag-right of the section ka naman,
Yung VR kasi, yung magiging shear mo kapag nag-right of the section ka, lalagyan mo ng negative sign sa harapan. Yan, the summation of forces vertical. Yun naman mangyayari dito. Pagkakat ako right of the section, and then downward siya, at di negative 86.6 yun. Pero dahil nag-right of the section ka, may negative sign multiplier ka. O di identified mo rin siya na positive shear talaga. Pinaliwanag ko na rin naman, no? Tingnan mo, making the segment rotate clockwise. Look at the couple form. Look at the couple form. Yung shear mo rito, napataas kasi pababa itong nandito sa kanan. Pero, importante ba siya rito sa computation natin? Actually, hindi. Kailangan lang ng magnitude. Pero kung meron na namang gagawin itong kakaiba si Engineer Praxedes Bernardo sa board exam ninyo na may positive and negative shear, edi dapat positive shear yan. So to solve for shear, summation forces vertical equals 0 and V pataas, diretso na VA is equal to 86.6. Ang pagiging positive answer ko rito ay joint-oriented approach. Tama ang assumed direction ko. Ang tawag natin dyan ay joint-oriented. Pero kung ako ay beam-oriented approach, summation forces vertical equals the shear. Pero dahil right of the section to, may negative sign na akong ilalagay sa harapan. So negative 86.6. Ayun. Magpa-positive 86.6 siya. Ito class, ang pagiging positive neto because of the correct assumption na upward itong, ang tawag mo dyan ay joint-oriented. Siguro, tinuro to sa inyo kasi kung tama ang nasa isip kong review center na pinanggalingan ng nagturo sa inyo sa strength of materials, ina-highlight nila yung joint-oriented and beam-oriented na yan. So kapag beam-oriented, the correct nature agad ng shear ang mag-a-appear. So yun, joint-oriented correct assumption, and then the beam-oriented, identified mo agad na positive shear. Ibig sabihin, making the segment rotate clockwise. Counterclockwise naman syempre ang negative shear. Okay, pero hindi yan importante sa sasagutin natin. Formula. May naaalala kang formula na 3 halves V over A sa rectangular section. Kapag ginawa mo yan, mali yan. Bakit? Kasi ayan ay maximum shear stress for rectangular section at the neutral axis. So dahil may specific point, may specific location itong material na ipinapa-evaluate sa atin, yung element A na yan. Sasagutin mo yung saktong pwesto niya. So tau A is equal to VQ over IB. Paano yung cross-section niyan? Ganito. Kuhanin natin yung 250 by 200. Neutral axis. Edi 100, 100 yan. Ang element A mo nakapwesto rito. Sinabi na 50 millimeters yan. So may dalawang choice ka sa pagkuha ng shear. Anong gusto mo? Area above or area below? Pinipili natin ang section na wala ng dual sign. Kasi pag pinili ko yung area below, ito meron kasing above the neutral axis at merong below the neutral axis. Which is may sign convention ka pang gagawin. Di kagaya nito,
etong above the level we need, no, ng element A, lahat ng ito ay above the neutral axis. So single sign convention lang yung magiging solution natin sa statical moment of the area. Statical moment of the area. So with this, tau A is equal to VQ, pero para sa A lang ito, hindi ito bang kabuuan or sa neutral axis, moment of inertia, times the B na tumatama dun sa A. Yes? Mr. Ulugin, bakit? Bakit nag-raise ka ng hand? May tanong, Mr. Ulugin. Chine-check mo ba kung record? Mr. Ulugin, chine-check mo pa ba kung recording tong ano na to? Kung robot ang kausap mo or AI? Napindot lang. Kala ko chine-check mo eh kung ano pa kaya to? Recording pa kaya to? Sige, balik tayo rito. So, sasagutin natin ang horizontal shear stress na nagaganap sa element A. So, ang shear na dinaranas sa kabuoang section na yan, at ayun din naman ang dadanasin sa element A, ayun yung na-compute ko na 86.6. Lalagay mo lang yun. 86. Pero i-convert ko na siya sa newtons, ha? And then, statical moment of the area. Ang napili natin ay area above. Uy, sakto sa ano. Di ba nag-aral tayo ng design of steel structures sa steel, Mr. Ulugin? Yun nga lang, mas mahirap yung problem niyo doon kasi naka-I-shaped section. So, area above is 50 by 50. Kukunin mo yung moment arm niyan. Ito. Ito ang centroid ng area above. So, magiging multiplier ng 50 by 50 na area na shinadan ko doon ay pinagsamang 50 at kalahati ng 50. Magto 25 to yun. Eh di magiging 75 to. Diba? Eh kung nag-area below ka dyan, mahirap yun. Pag area below ka, so pwede namang i-single out yung area, papatak na. Mag-ano nga naman, magsi-single sign ka rin. Pero yung iba kasi, may complicated shapes. Iasikasuhin niya na muna yung yung purong below. Tapos ibang susubtract yung yung nasa above for convenience daw. Pero syempre pinipili na nga natin yung napupunta sa isang direction lang. Now, with respect to the neutral axis, which is above the level A. Moment of inertia is 50. Moment of inertia is 50 times 200 cubed over 12. At yung level kung saan kailangan mong hanapan ng shear stress. May assumption kasi tayo na yung gasgasan na nagaganap sa kaparehong level ng A ay pare-pareho. So, kukunin mo yung lapad nun. Kukunin mo yung lapad nun. Ang lapad nun ay 50. So, yun. Tau A is equal to 86.6 times 10 raised to 3 times 50 times 50 times 75 divided by 50 times 200 cube. Nandiyan ka pala, Mr. Ologin. O, edi mag-solve ka na rin. Kung mauunahan mo ako sa pag-type, kukunin ko yung sagot mo. 9.74 megapascal. Kung bibigyan man to ng sign convention, class, dahil positive shear ang
klase, no, making the segment rotate clockwise. E di positive ang ano. Dahil positive shear, kung kukunin yung sign convention at pag maglalagay ng pamanggulo sa multiple choice, iti-take mo yung ano, positive 9.74. Ganun. O, ayan na. Balikan natin itong si material element A. Si material element A ay dumaranas ng mga ganitong pakiramdam. Pero i-ano ko na, i-elevation view na lang. Nababanat siya ng 69.95 megapascal. Normal stress yun. And then, meron tayo ritong shear stress. Di ba ganito talaga yung, nung hiniwa ko yung ano, rectangular section, ito yung tau A na 9.74. May pambalanse yan sa kabila. O, tau A, 9.74. Ito ay sigma A. Hindi ko na kailangan ilagay yung positive kasi tama naman yung arrow na pahatak away from the material element. So, babalansin ito sa kabila, ayan din ay 9.74. Tapos ito, may counterclockwise din dito. 9.74 megapascal. 11 right. So, ngayon, nagtanong siya, ano daw ang direction ng principal stress at A? Okay? So, ngayon, dahil may sabayang nagagasgasan at bumabanat sa ating, wait lang, inom nga muna ako. Kasi ano to eh, iniimbestagahan talaga yung nararanasan ng A eh. Maybe merong experimentation sa material natin na kapag ginalaw-galaw yung material, ganito yung mga developing stresses. So yung part na yon, baka may component doon na weak component. Paano kapag nagkaganto? So talagang masusing investigation ng developing stress. Itong ginagawa sa problem na to. So ayun, aalamin natin yung maximum stress. Saan nagaganap ang maximum and minimum normal stress sa material element na to. Kaya, i-apply natin ang Mohr circle. Niready ko na yung material element and the developing stresses. Gawin na natin ang pag-establish ng mga coordinates and plotting. Mohr circle application. Step number 1. Ilista natin ang mga coordinates. Pero, i-refresh ko lang kayo sa sign convention na i-apply natin. Pag tension, positive. Pag compression, negative. Tapos meron tayong tinatawag na dot outside and dot inside. May mga kilala ko, mga tropa natin somewhere. Wait lang, meron pang joining. Anong oras na? Meron pang nag-a-apply ng dot inside na sign convention ng shear. Pero kapag binabasa mo yan sa textbook, dot outside ang sign convention talaga. So, ang shear stress mo, kapag nagpo-produce ng counterclockwise yung shear stress mo, positive yun. And kung clockwise naman ang pinaproduce ng shear stress sa tuldok outside, ano ba yung tuldok outside na yan? Halimbawa, ito. Yung tuldok outside na yan, ito.
ito yung material element mo. Tapos ito yung shear. Ito yung tuldok outside. So yung left-right planes producing counterclockwise, ayun na. Positive yung shear entry nun. Shear stress sa right plane. Shear stress sa left plane. E di pababa to. Magpo-produce ito ng counterclockwise direction about the dot outside. O edi, ayun. Counter. Ay, teka lang. Balistad ako. Ito ay counter din, syempre. Counter. Positive entry yun sa shear stress. Okay? Sige, step number 1. Step number 1, establish natin ang mga coordinates ng Morse circle. Silipin ang top and bottom of the plane. Ito. Top, bottom plane ng material element. Ayun yung di ba? Element A. So, wala akong nakikitang normal stress. 0. Walang pumipiti, walang bumabatak. And then, ang tao nito, so, kung mag-drawing ka ng dot sa labas, ito. Dot sa labas, top, bottom plane, ay nakikita mo rito na nagpo-produce ito ng clockwise direction. Ayun o. Dot outside. Clockwise direction. Ayan ay negative 9.74. Ay di ayun. First coordinates ay 0, negative 9.74. Silip ka naman sa left-right planes. Kitang-kita natin na nababatak na positive 69.95 megapascal. At ito, di ba na kailangang silipin sa dot outside dito? Bakit? Kasi, kung ano yung answer mo sa kanina, negative, babalik rin mo lang ang sign. Ayun o, counterclockwise. Ay, baliktad pala tong arrow. Baliktad tong arrow dito, arrowhead. Ayan. Ito ay counterclockwise. Ayun, nabalikan ko naman. So, positive yun. Positive 9.74. Kung nagmamadali ka may lakad, wag mo nang tingnan pa yung dot outside doon. Kasi yung opposite mo lang sign yan. Yung 9.74 megapascal. Ayan ang step number 1. Next, step number 2 is plotting of the Morse circle. But I think kailangan ko ng malaking image dito. Ito na lang. Here are the coordinates. Ipa-plot natin. Coordinates, ang pinakamalaki ay 69.95. So parang 7. Maglalagay lang ako ng grid. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. So, una kong ipa-plot is first dot. X-axis natin is sigma, and the y-axis is tau. So, ang unang tuldok ay 0, x, negative 9.74. So, somewhere here,
etong top-bottom planes natin. Top-bottom 0, negative 9.74. Next, ang sunod na tuldok, 69.95 and 9.74. Somewhere here. Halos ano na yun eh. 70 na eh. And 9.74. Ito yung left-right planes. 69.95 comma positive 9.74. Ang dalawang tuldok na yan ay magsisilbing diameter ng Mohr circle. Dalawang tuldok, diameter ng Mohr circle. And from there, mag-drawing ka na ng bilog. Mag-drawing ka na ng bilog and makikita natin na itong Mohr circle na to ay merong sinapul na compressive stress, malamang ngayon ang maximum na compressive. Super liit lang. And pinapangalanan, hindi sigma 3 pinapangalanan natin dyan kasi hindi siya same nature eh. Dapat tension din para maging sigma 3. Minsan pinapangalanan natin yan ng sigma 1. Hindi lang masyadong halata pala yung pagkakausog niya. No? Kung lalakihan ko ba to, makikita na yun. Eh maliit talaga eh. Lakihan ko ba konti? Anyways, ang tinatanong lang dito ay principal angle. Direction. Sobrang dali nun kasi establish mo lang yung right triangle. So, may mga parts dito ng Mohr circle na ito yung center of the Mohr circle, which is the midpoint lamang ng line segment. Tapos, meron ditong mabubuong right triangle. Ito. May right triangle dito na mabubuo. Tapos, galing sa top, bottom, or left, right plane, kapag nagpa-plot, pansinin nyo, di ba, ang angle sa pagitan ng top, bottom, and left, right planes ay 90 degrees dun sa mismong material element. Sa mismong material element, perpendicular to each other. O di, magtataka ka, perpendicular to each other yan ah. So bakit ito ay collinear, coincides to a single line, yung mga dots na yun. Coincide to a single line. Kasi nga, meron tayong sistema sa plotting ng Mohr circle na yung mga angles na nakikita mo sa material element, dinodoble mo siya sa Mohr circle. So, kung aalamin mo ang principal angle ng mismong material to alpha dito sa Mohr circle at pagdating dito sa material, yun ay alpha na lamang. Okay, so let's establish the configuration netong Mohr circle. Alamin natin ang center. Center. Ang center ay midpoint ng line segment. 0 plus 69.95 divided by 2. Ang sagot ay 34 malamang. 69.95 divided by 2. 34.975. And kahit hindi ko na i-average yung y-coordinate ng center ng Mohr circle, mag-0 na yun. So, ito yung center. 34.975, 0. Bakit ko kinuha yan? Kasi kailangan ko tong adjacent side na to.
Kailangan ko yung adjacent side na yan. And yan ay lalabas na difference lamang ng 69.95 and 34.975. Dahil 0 naman din nga itong, kataon kasi na 0 itong nasa kabila. Pag sinubtract mo yung 69.95 and 34.975, ang magiging sagot ay 34.975 din. With this, kung nagmamadali ka, may lakad, wala naman na rin tayong ibang approach pa ng pag-solve niyan. Ang ating principal angle tangent to alpha ay equal lang sa opposite 9.74 opposite over adjacent 34.975. So yung 2 alpha sa drawing, arctangent 9.74 divided by 34.975. 15.56. Ayun yung nasa plot. Parang masyadong maliit yata ito sa 15. Pero yaman na. Kahit di man scaled yan eh. Tsaka, alam ko sa board exam, bawal ka gumamit ng mga binunot mo sa bulsa. Kahit barya. Ano lang, pencil. Pinagbawal na yata yung ballpen. Bawal na nga rin ruler protractor. Hindi ka na pwedeng gumamit ng ganun. So, i-freehand mo yung circle na yan. So, ang alpha, 7 point. Divide mo ba ito? 7.78. Madali namang sagutan yung question natin na principal angle na 7.78. Pero yung mga follow-up question yan, syempre, itong pagkuha ng maximum principal stress or the maximum tensile stress. And wala tayo ritong magiging minimum tensile. Base sa drawing ko sa Mars circle, adi ang minimum tensile ay 0. Kasi yung kaliwa ng Mars circle ay pamunta na siya sa compression. And ang ibig sabihin man ng alpha na yan? Pag i-drawing ko ang material element, ibig sabihin, nararanasan yung, tingnan mo to. This is the left-right planes. And this is the top-bottom plane. Going clockwise, patungo doon sa principal plane. Unahin ko na muna yung dumaranas ng maximum normal stress, major principal plane. Ito yung pa-clockwise na alpha. Kasi di ba galing sa left-right plane, clockwise, dito nangyayari yung sigma 1. Ayan yung major principal plane, perpendicular dyan sa linya. Hindi pantay. Yan. Diyan nangyayari yung sigma 1, tensile. And then, kita mo sa top bottom, clockwise rin yun, minor principal. Ito naman siya. Clockwise. Ito yung alpha mo. And dahil compressive stress napunta yung point na yon ng bilog, ito ay sigma 2. Hindi ko nga ma-sigma 3 kasi magkaiba sila ng nature ng stress. Di ba compression to? Tingnan mo, paipit. Okay? Ito yung sigma 1. Paano i-quantify yung principal stress na yun? Di ganito. Gamit yung Mars circle mo. Gusto mong sagutin yung pinakamalayo. Sigma 1 is equal to center coordinate, x coordinate of the Mars circle plus the radius ng Mars circle. And yung sigma 2 mo, not sigma 3 kasi magbabago to ng nature ng stress, magiging compression siya. Ang negative answer ito. At napakababa na nga.
So, center minus the radius. Wala pa tayong radius. So, for the radius, Pythagorean theorem lang yan. Opposite side, adjacent, meron tayong 34.975. Ito kasi ang magiging radius mo eh. Ayan ang magiging radius mo ng Mohr circle. Opposite, 9.74. Adjacent, 34.975. So, square ito. Square po. Itong 9.74 squared. So, the radius of Mohr circle will be 34.975 squared plus 9.74 squared. Ang sagot ay 36.31 megapascal. And ayan din ang magsisilbing maximum shear stress na nangyayari when sigma is equal to the center, 34.975. Pwedeng itanong din yan, yung maximum shearing stress. Sigma 1 is equal to center coordinate 34.975 plus 36.31. And ang sigma 2 mo na magbabago ng nature ng stress, 34.975 minus 36.31. So, ang sagot, 34.975 plus 36.31. Sagot ay 71.285 megapascal. And ito namang maximum compressive stress 1.335. So para bang kung same nature ng stress ang tinatanong, the minimum tensile stress na pwede ma-experience ng material element na ito ay 0. 0 kasi pumesto nga naman yung kabilang point ng bilog. Ayun lang yun. Ayun yung mga follow-up questions natin na hindi kasali talaga sa tanong. And then niliwanag ko naman na rin na sa iyo kung anong kahulugan ng principal angle kapag dinrawing ang material element. Dito dumaranas ng pinakamasaklap na tension. So kung halimbawa mukha mo si SpongeBob and sabayang naranasan yung tensile force and shear stress, dito niya nararanasan paano ko ba ito i-describe sa katawan ni SpongeBob? Pero yan, yung angulo yan, hindi naman literal yan na nandito lang yan sa part ng katawan ni SpongeBob. Kumbaga, lahat nung naka-angulo na ganun, ayun ay dumaranas ng sigma 1. Kumuha lang ako ng isang section. Siyempre pag in-slice ko yan, kung mag-slice ako rito, ayun din, nandun din yung compressive na sigma 2. Akala kasi natin minsan kung ano yung pinag-applyan ng mga stresses, nandun na rin mismo yung maximum. So yun, convenient analysis ng stresses para malocate yung mga malalaking yan. Ginagamit natin ang Mohr circle. So total, ikaw naman ay nakakapag geotechnical engineering. Ayan, mas mas sinolidify lang netong lesson na to yung ginawa mo sa geotech. Sa shear strength ng soil. Yun nga lang, ang karanasan mo doon, puro mga positive values. Dito sa ginawa ko, naka-experience ka ng negative sign. Okay. Hindi lang halata. Pero scaled pala yung ginawa ko. Tingnan mo yung answer, 1 point something lang. Scaled pala. Halos 1 nga naman yun. Kung gano'n ang scale ko ng 10. Okay, proceed tayo sa next problem. Nakita natin na madali na yung yung superposition derived formula. Ayun na yung i-apply natin sa situation number 2. Pero marami-rami itong tanong. Situation number 2. Mukhang poste ang drawing nito. Kaya baka akalain mo, poste ang